Bumaba na nga ang mga order members upang samahan si X. Kaharap nilang lahat ang nag-iisang si Sakamoto. Tinanong naman ni Kumenomi si X na tinawag niyang K, kung pwede niya daw bang patayin ang blonde brat na nakatakas. Sagot naman nitong sige daw. Dahil sa permisong ibinigay niya, dali-daling tumakbo si Kumenomi paalis dun, para hanapin si Shin. Nang mapansin siya ni Sakamoto, mabilis itong kumilos at hinaranggan ang daan niya. Bigla na lang itong sumulpot sa harap niya, bagay na ikinagulat ni Kumenomi. Napatingin lang ang ibang mga order members na naroon. Giit naman ng nagmamadaling si Kumenomi, umalis daw siya sa daan at tinawag niya itong half-dead corpse. Gayunpaman, hamarang lang ito doon at pinigilan siya. Nahawakan niya ito ng mahigpit sa kamay at bakas ang puwersang ibinigay nito doon. Nabahala naman si Kumenomi nang sabihin nitong hindi niya hahayaang makaalis ito kahit saan. At dahil naharangan na siya ni Sakamoto, ginamit naman ni Gozo ang pagkakataon na yun upang sila na lang ang umalis. Napa-comment pa nga itong ang sweet daw nun dahil magkahawak sila ng kamay. Ipinaubaya na nito kay Kumenomi si Sakamoto at sila na daw ang bahala kay Shin at tatapusin na nila ito. Nang marinig yun, hindi naman makapapayag si Sakamoto. Hinawakan nito ang electromagnetic gloves ni Kumenomi at ininspeksyon. Hinanap niya ang switch at pinindot ang mga buttons nun. Wala naman ang nagawa si Kumenomi dahil sa lakas ng grip niya at tinanong ano ang ginagawa niya. Dahil sa pagkalikot ni Sakamoto nun, bigla na lang gumalaw ang crane sa labas. Nagtaka tuloy ang tao doon nang mapansing gumagalaw ito. Napansin din ito nang tumatakbong sina Gozo at Torres. Tumama ang crane na yun sa direksyon kung nasaan sila. Nadali ang parking ng Super Aquarium dahil sa paggalaw nito at nasira ang malaking bahagi nito. Gayunpaman, nagawa namang pigilan at harangan ni Gozo ang pagtama nito sa kanila nang gamitin niya ang ability niya. Inis na inis naman siya at hindi makapaniwalang ipinagamit ni Kumenomi ang sarili niyang weapon laban sa kanila. Hindi naman din natuwa ang nakabitaw ng si Kumenomi. Pina-shut up niya ito at mamatay na daw siya. Samantala, napatigil naman si Sakamoto nang mapansin ang kanyang kamay. Nanginginig ito dahil doon. Na-curious tuloy si Gozo ano daw ang nangyayari sa kanya. Pati kasi siya ay napansin ang pag-inig ng kamay nito. Ang duwag at mahinang gaya daw nito ay walang karapatang lumaban sa kanila. Sagot naman ni Sakamoto na hindi niya pinipili ang laban niya base sa pagiging malakas o mahina. Nagtaka naman si Gozo sa statement nito, dahil para sa kanya katumbas ng pagiging mahina ang kamatayan. Muli naman itong ginamit ang kinetic energy manipulation niya dahilan upang humanap si Sakamoto ng paraan upang makatakas. Napansin niya ang naiwang sasakyan sa hindi kalayuan, at dali-daling binasag ang bintana nito upang makasakay. Dahil dun, ang buong sasakyan ang pinatamaan ni Gozo ng kuryente niya. Inobserbahan lang ni Gozo ano ang nangyari dito. Sa loob pala, habang nakahawak sa manibela, hinatak ni Sakamoto ang mga wire upang pagkabitin at ma-hotwire. Paraan upang mapaganya ang kotse nang hindi gumagamit ng susi. At ilang saglit lang, nagtagumpay itong mapaandar yon. Gamit ang sasakyan, sinagasaan nito si Gozo na siya namang tumama sa hood at tumilapon sa taas. Sinundan nito ng tingin ni Sakamoto at halatang hindi nito inasahan yon. Nabaling naman ang pansin ni Sakamoto nang makitang paparating sa direksyon niya si Tanabata. Mula sa harap niya, mabilis na tumalon nito papunta sa gilid ng sasakyan na minamaneho nito. Yun pala ay dahil nais niyang ikabit ang cable ng gitara niya doon. Gamit yun, pagka-strum ni Tanabata ng mga string ay nagpadala ito ng nakawawasak na sound waves na siyang some-air sa sasakyan. Malaki ang tinamong damage nito dahil sa move na yun. Bilang resulta, napatilapo naman palabas si Sakamoto at nasugatan. Nagasgasan pa nga ang mukha nito nang sumalubsob sa lapag. Kaya naman sinabi ni X na tapos na daw ang laban. Sa isip-isip ni Torres, tinawag niya itong stupid bastard. Sana daw ay in-enjoy na lang nito ang buhay niya kasama ang asawa at anak niya. Wika naman ni X na yun na daw ang final goodbye. Ngunit sigurado daw siyang malulungkot si Ryan doon. Pilit namang inangat ni Sakamoto ang ulo niya upang silipin ito. Dahan-dahan siyang tumayo at sumagot na tigilan niya na daw yun. Sinisi nito si Uzuki na siya raw pumatay kay Akao. Itinanggi niya naman ito. Giit pa ni Sakamoto, tigilan na daw nito ang paggamit sa kaibigan niya upang ma-justify ang mas marami pang krimen.
Dahil doon, na-trigger naman si X at sobrang nagalit. Sumigaw ito at sinabihan siya ng shut up. Nag-iba na nga ang aura ni X at lumabas ang persona ni Ryan dito. Bigla na lang siyang umatake gamit ng killing pathway move nito upang makalapit at atakihin si Sakamoto. At gamit yun, naging matagumpay nga itong madali siya. Tinanong niya naman kung nakikilala niya ba daw ang move na yun. Aniya, yung daw ang killing pathway na kilala lamang sa pamilya ni Ryan. Patuloy pa raw na nabubuhay si Ryan sa loob nito. Mula sa likod, tinurok nito ang gamit niyang weapon sa dibdib ni Sakamoto at sinabing palm, Sakamoto. Dahil sa pag-ataking ginawa niya, bumulwak ang dugo sa mga hiwa sa katawan nito. Gayunpaman, napatawa pa siya at nakapagsalita at sinabing tama daw siya. Lumingon si X dito nang sambitin niyang, kung siya daw si Ryan, wala na daw dapat oras pa para sa mga huling salita. Halatang-halatang peke daw ito. Nagulat naman si X sa sinambit nito. Ngunit hindi nagtagal, bumagsak na nga din sa lapag si Sakamoto at dumausdos. Nakadapa na nga sa lapag ang dagwang katawan ni Sakamoto at tinitigan lang ito ng masama ni X. Nakaobserba lang din ang mga order members na naroon gaya na lang ni Oki. Sa wakas, wika ni Kumenomi at patay na daw ang bastard na yun. Inilabas naman ni X ang espada niya at sinabing hindi pa daw. Unpredictable daw kasi ito, kaya naman, kailangan niyang putulin ang ulo niya. Nakabukas pa ang mga mata ni Sakamoto at habang nakahandusay doon, inalala niya ang mga kasamahan niya sa Sakamoto store. Pati na din ang mga memorya kasama ang mga kaibigang sina Gumo at Ryan at huli, ang mag-ina niyang may iwan na sina Aoi at Hana. Tinutok na ni X ang blade sa batok nito upang ituluyan na siya, nang biglang may sumigaw ng stop. Si Shin yun na just in time nang gamitin ang mind control ability nito upang iligtas si Sakamoto. Wala namang nagawa si X kung hindi ang mapahinto, bagay na hindi nito inasahan. Sa sandaling oras na yun, mabilis na kinuha ni Kindaka ang katawan ni Sakamoto palayo. Sa wakas, nagawa pa nilang masagip ito. Nainis naman si Kindaka nang makita si Uzuki doon. Kinausap nito si Shin at kahit na daw nakabalik siya, sa tingin niya ay medyo late na ito. Malala kasi ang hiwang tinamo ni Sakamoto sa katawan, kaya naman mukhang matutuluyan na ito. Napamura na lang si Shin nang makita ito at ma-realize na mukhang huli na nga ang lahat. Bigla namang may tumalon sa likod niya, at yun ay si Oki na hawak-hawak ang halberd niya. Pumorma ito upang atakihin si Shin pero nagawa siyang sagisaan ni Boyle gamit ang sasakyang dinadrive nito. Napatalsik man si Oki, nagawa niya pa ding makapag-land ng ayos. Dali-daling binuksan ni Heisuke ang pinto ng sasakyan upang tanungin kung okay lang ba daw si Taro. Inanyayahan niya na silang magmadali upang makaalis doon. Ngunit habang patakas na sila gamit ang van, tumalon sa may hood si Gozo dahilan upang mabasag ang windshield nito. Asa naman daw na papatakasin niya sila mula roon. Sinabihan ni Boyle si Heisuke na siya na daw muna ang mag-drive. Yun ay para masuntok nito si Gozo. Mula sa driver's seat, nakapagland ito ng isang solid na straight punch sa mukha niya. Aniya, nakaharang daw ito sa daan nila. Nang kunin ang manibela, nabahala naman si Heisuke nang mapansin na hindi gumagalaw ang sasakyan. Yun ay dahil ginamit ni Kumenomi ang Robotalk arm nito upang pigilan sila. Galit na galit nitong sinabing lahat daw sila ay mamamatay na doon at tinawag niya silang bastards. Mabilis tuloy na kinuha ni Heisuke ang rifle niya upang targetin ito. Mula sa gumagalaw na sasakyan, tinamaan niya siya sa balikat. Dahil sa nangyari, nakaharurot na nga si Boyle upang makaalis na sa area. Hindi naman makapapayag ang order members na basta-basta lang silang makaalis, kaya't sinundan nila ito. Nang makita yon, gulat na gulat si Heisuke na nakahabol pa sila. Nabahala si Shin nang marinig yun habang nasa likod at biglang hinawakan ang manibela. Hindi naman inasahan yun ni Boyle at pinigilan ito. Bilang resulta, dumiretso ang kotse at tumagos sa may railing. Lumipad dito sa ere at saktong nagland sa isang gumagalaw na tren. Kabadong-kabado naman ang mga lula nito. Dahil sa mabilis na speed ng tren, hindi na nga nakahabol pa sina Kumenomi at napamura na lang. Komento naman ni Heisuke na kamuntika na daw sila doon. Samantala, tinawag ni Boyle ang pansin nila dahil padiretso na daw sila sa isang tunnel. Ilang saglit lang, nawasak ang sasakyan nila nang tumama sa pader.
Buti na lang at nagawa nilang makapasok sa loob ng tren sa pamamagitan ng bintana. Kamuntikan na nga daw talaga sila doon at comment ni Boiled na hard-boiled daw yun. Nakayuko lang si Shin at nakatingin kay Sakamoto. Bakas ang kaba sa mukha ni Heisuke dahil halatang huli na ang lahat at wala na itong malay. Ginawa man nila ang lahat upang sagipin ito pero mukhang hanggang doon na lang talaga siya. Nagtaka naman si Heisuke nang biglang kumilos si Shin at pilit itong ni-resuscitate. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa gitna ng dibdib nito at binigyan siya ng chest compressions. Tinawag ni Boiled ang pansin nito at pati si Heisuke ay nabahala. Gayunpaman, sinabihan lang siya nitong i-press down ang sugat ni Sakamoto. Unsure naman si Heisuke kung dapat bang gawin pa yun. Pero sinigawan lang siya at pilit na pinasusunod ni Shin. Pinigilan naman ito ni Kindaka at tama na daw yun. Hayaan na daw nitong mamatay si Sakamoto ng may dignidad. Hindi naman papapigil si Shin at sinabihan nitong tanggalin ang kamay niya sa kanya. Dagdag pa ni Kindaka, kahit daw si Sakamoto ay tinanggap na ang kapalaran nito. Kahit na daw kasi gaano kagaling ang isang assassin, lagi na lang palihim na dumarating ang kamatayan. Yun daw ang pasaning dapat nilang dalhin. Habang nakayuko pa din, pinatatahimik ito ni Shin dahil alam niya na daw yun. Pero kahit na ganun, kahit na meant itong mamatay one day, ayaw niya daw na maging ganun ang pagkamatay nito. Pamatak ang mga luha sa mga mata ni Shin at hindi niya pa din matanggap ang nangyari. Naging emosyonal ang lahat at nakiusap na sila kay Shin na tigilan na yun. Kahit sila ay halatang hindi rin panatag sa nangyari. Giit pa ni Shin ni hindi pa daw siya nakakahabol dito. Wala pa siya sa kalingkingan ng level nito. Kaya naman, bakit daw ito mamamatay bago siya? Nabalot ng kalungkutan ng lahat dahil doon. Dagdag pa ni Shin, sa dulo, palagi na lang daw siyang walang silba sa oras ng pangangailangan. Kung hindi daw nito iligtas si Sakamoto ngayon, ano pang point na naroon siya? Bigla naman nitong binuksan ang kanyang mga mata at parang biglang may na-realize. Gamit nga pala ang mind jack ang power niya, kayang-kaya nitong ma-override ang behavior ng isang tao ng kahit saglit lang. Sa puntong yun, naisip niyang matapos tumigil ang pagtibok ng puso, nabubuhay pa ang utak sa loob ng ilang minuto. Aniya, meron na lang daw siyang isang pagkakataon. Isinumpa nitong ililigtas niya si Sakamoto. Nagtaka naman si Heisuke nang marinig ang mga salita nito at tinanong ano daw ang balak niyang gawin. Habang nakapatong ang mga kamay nito sa dibdib ni Sakamoto, pinakilos nito ang puso niya at inutusan. Ang lahat ay nakaabang at naghintay kung gagana ba ang paggamit ni Shin ng ability niya.